Hello guys! Welcome to my channel. Gagawa tayo ng quick reaction video regarding sa ginawang video ng kaibigan nating si Charles ng Philippine Ricochet line. So, it's confirmed pero I think a few gun shows ago, no? Na nakita na yan ng mga kakilala, mga kaibigan natin na yung PNP nag-i-implement, nagre-require ng PTTFA para sa mga air guns or BB guns. Which is oxymoron, sorry, no? Nakalagay na nga sa form mo PTTFA tapos i-require mo sa mga air guns. So, if YouTube is watching this video, nothing is for sale in this post and we don't have any real firearms in this video, okay? So, for this video, sabi ko, eto, Hatsan Zada, actually break barrel lang to, 22 caliber. Pakita ko lang. So, kung bibili kayo ng air gun, lalo sa gun show, kailangan nyo ng PTTFA. So, permit to transport firearm. Even though this is not a firearm, this is a break barrel. Is, walang fire involved. So, alam nyo ba yung G's or summary, bakit tinatawag ng firearm? Kasi, pag yung bala, tinamaan ng firing pin, magkakaroon ng explosion sa loob ng bala, yung primer, gunpowder, sasabog at tatalsik yung projectile. Hence, firearm. May fire involved. So, air guns, air. Diba? Air. So, no fire. Okay? Meron pa tayo. Ito, BB gun. Ito naman example ng BB gun. Elite, tagal ko rin din nagagamit ko kasi nasira hindi ko pa nga naayos. Yan, ano to? Airsoft gun or BB gun. Tama ba? Airsoft gun. Kasi may BB gun din na na air gun. Ito rin example, no? So kung bibili ka ng airsoft, kailangan daw may PTTFA. PTT, Permit to Transport Firearm Airsoft Edition. Ito, Air Gun Edition. Okay? Ano nga tayo na? Elite Force. Yeah, Elite Force. Sikat na sa mga Elite Force. Yan, kamukha siya ng M4, AR-15, short barrel, may suppressor kuno. Pero ano lang yan, barrel shroud. Tapos yung battery nito nilalagay dito sa stock. Okay, battery, operated. Anyway, tapos the other day, napadaan ako sa Walmart. So, doon sa hindi nakakilala sa akin, andito po ako sa Amerika, nasa Texas ako. Ay, tama, sa Walmart. Sabi ko, aba, sale to Kita nyo yung presyo. Sale. Sabi ko, okay, bibili na ako niyan. Wala pa akong ganyan Tama ba? Yan. Baliktad kasi kanina So, ito naman yung pump version nila, no? Ruger NXG. Sinisil nila to kasi may bago na silang APX. APX, the magazine. May magazine siya na, pump. Ito, okay lang na walang magazine. Mas gusto ko nga yung simple lang Kaya pinaita ko yan. Kasi kasama yan sa, sa PTTFA nyo. Just in case may encounter kayo. At hindi lang yon air gun, airsoft, pati dummy guns, guys. Who's the dummy? Who's the dummy na nakaisip ng ganyang requirement? Hindi naman yan law requirement for you to transport your dummy gun. Sino ba talaga ang totoong dummy? So guys, ito yung mga inert na training pistols. Inert kasi wala talaga to. Kasi kita nyo solid na rubber gun lang to Solid na rubber. Nakaswerte ako, nabili ko to sa eBay. Ang hirap na maghanap nito Alam niyo ba kasi yung blue gun, exclusive lang yan sa sa law enforcement. So may mga private na companies na gumawa ng similar pero hindi nila magawa yung blue. Kaya meron ako diyan yung cold steel na green na 1911. Tapos yung iba kulay orange. Pero pag blue gun, proprietary yan Okay, so kasi may licensing yan, kunyari sa Glock, para makopya mo lahat ng features niya, no?
And it has a decent weight, hindi siya magaan, no? May konting bigat siya. Parang almost similar sa sa Glock pistol na walang bala siguro, walang bala. Ganun ang pakiramdam ko without checking online ko anong weight nito. So imagine niyo, dummy gun, i-require ka ng PTT FA. PTT FA Dummy Gun Edition. So, paano ba to? Paano siya nakaisip nito? Diba? Paano ka masasaktan ng dummy gun? Paano ka matitegi using a dummy gun? Hindi. It's mas delikado pa nga yung gagamit nito pag ginamit to sa masama Kasi pwede kang kuyugin, wala to silbi, kahit ipangampas, malambot to Ibig sabihin, rubberized to 'Di ba? Hard rubber. Okay? Pag ikaw, naabutan ka ng pulis nang hold up ka using a dummy gun, yari ka pag pinutukan ka kasi you cannot shoot back. Hindi ka pwede magsabi, time out, hindi totoo ang baril to. Wala na. In a heat of the moment, pwede ka na maputukan. Okay, so ang argument palagi dyan, mga anti-gun people, sadly, pati yung mga nasa PNP may anti-gun. And yung mga nakakaisip nito, anti-gun. Okay? Ay kasi pwede yang gamitin sa sa kasamaan. Pwede yang gamitin pang hold up. True, may mga gumagamit ng mga peking barrel sa pang hold up. Pero 'di ba may batas na tayo against pag-hold up? 'Di ba meron ng batas? Regardless, kahit anong gamitin mo sa pang hold up, ice pick, Phillips screwdriver, hold up ka 'Di ba may batas na tayo? Pwede kang makulong, pwede kang mabaril ng pulis, pwede kang magulpi ng taong bayan. So regardless kung ano yung dala, 'di ba may batas na tayo 'Di ba? Yun hindi ko maintindihan air gun, pwede yung gamitin pa. Talaga, pwede. Pwede talaga gamitin. Ang gagawin mo pa, ibabaliin mo, tapos isang putok, isang panakot. Lahat naman pwedeng gawin panakot 'Di ba? Pero, wala dito sa tatlong nasabi ko, no? Ang gagamitin ng masamang tao na para kung talagang desidido silang gumawa ng masama. Bakit? Kasi there are other options available. Example, martilyo. Ito, maliit nga ito. Ginagamit ko ito pang gunsmith ko So, ilan na ba yung nabalitaan natin na pinatay gamit ang martilyo? Yung mag-ina, pinasok sa bahay dyan sa Laguna. Minartilyo. Tapos, suspect pa ata, tatay ang nagbayad dun sa Tapos, yung martilyo gang, meron pa nga, dati, di ba? Binili yung martilyo sa Ace Hardware tapos ginamit pambasag ng mga estante, ng mga alahas or mga mamahaling bagay para panakaw. And imagine niyo, may tao ka nakasalubong sa daan. May dala nito. Isa may dala nito. May mas malaki San ka mas mamatay or masasaktan? Dito o dito? Yeah, pwede ka matakot pero hindi ka nila pwedeng saktan. Eto. Lalo na yung malaking version nito. Pwede kang paglamayan pag ginamit ang martilyo. And yet, hindi natin nire-regulate ang martilyo. Sabihin nyo siguro, ba't gusto mo i-regulate ang martilyo? No! Gusto ko ipakita sa inyo yung kabubuhan ng nakaisip nito. Na ini-equate yung mga dummy guns sa real FA to the point na i-require mo ng PTT FA. Okay, so ito, lang to example lang. Pero, how about kitchen knives? Pero kitchen knives. Kailan ba hihinga ng PTT FA ang kitchen knives? Diba? Mas deadly to As compared dito, eto nga, wag na to. Eto, airsoft. Ang airsoft guys, doon sa hindi nakakaalam, gumagamit siya ng plastic BBs. Yung mga air guns, yan, mga bulitas, mga BBs na steel or lead BBs, usually steel. Pero ang airsoft, plastic, totally harmless. Ay, hindi naman, pangit yung statement na yun, hindi naman totally non-lethal. Non-lethal. Okay? Yun nga lang, kamukha niya yung tunay na FA, pero meron na tayong laws, may mga batas na tayo sa Pilipinas na pag ginamit mo yan to intimidate, to use it in a manner na makakasakit ka, makakatakot ka ng ibang tao, pwede ka na makulong. Di ba?
Pero it doesn't make it more dangerous dahil kamukha niya yung totoong baril. Sabi ko sa inyo, pag eto, ginamit mo pang hold up, mas delikado yung gumagamit nito. Kasi pwede ka ng putukan. You're considered a threat. Okay? Threat ka na eh. Pwede ka ng putukan. Okay? So, ayan guys, no? Review nyo na lang. And sa Pilipinas, ito nga eh, ito ang punto ko dito eh. Pag hindi kayang ma-implement yung batas para sa lahat, dapat null and void yung batas na yan. Ano example, sa airguns pa, pag bibili ka daw ng airgun, nire-require daw sa RA 10591 na one-time registration. So para sa inyo registration, eh may mga airguns nga na smooth bore, lalo-lalo na yung ginagamit pantiksay. Smooth bore yun, ibig sabihin walang groove sa loob, walang rifling. O tapos yung mga airguns naman na gumagamit ng ganito, i-register mo for what? Smooth bore din. Hindi mo rin matitrace dahil wala kang rifling. So, para saan yung registration? Pag ginamit, just in case na merong tanga na ginamit sa krimen yung airgun, paano mo matitrace kung anong airgun yung ginamit? Eh, smooth bore nga. Di ba? At saka, I don't know, hindi ako expert, pero in terms of airgun and rifling, hindi ganun ka-accurate yan eh. Kasi lalo-lalo na ang airgun, gumagamit lang na maliliit na na lead na pellets. Yung ibang airguns, lead pellets. And then once on impact, nade-deform yan, wala ka nang matitrace dyan na rifling. Impact, ibig sabihin, barilin mo yung matigas na bagay, like kahoy, semento. Wala ka na mababalistik dyan. Wala talagang ballistic eh. Walang ballistic sa airguns eh. So, para sa yung registration, nasa batas, kailangan natin sundin. Di sundin natin. Pero yung PTTFA, wala naman sa batas yun. Diba? Ba't kailangan sundin? Kasi, yan ang ng implementing agency na PNP. Well, kailangan mo talaga sundin. Pero, hindi ba nakakabobo? PTTFA para sa dummy gun? Baka sabihin niya, pag bumili sa gun show yan, dumaan siya sa bus station, tapos mang-hold up eh. Di hulihin, di ba, krimen na yung pang-hold up? Krimen na yung pang-hold up eh. Di ba, ba't kailangan, paano yung mga nang-hold up gumagamit ng kitchen knives? Hindi naman natin binaba ng kitchen knives. May mabibili ka nga sa kalye ng mga kutsilyo na ganito. Di ba, pero hindi naman yan binaba, hindi hinihinga ng kasi it's ridiculous. Kalokohan kasi yun. And to think na more restrictions, more registrations, mapipigilan mo yung kriminal para hindi niya gawin yung gagawin niya. Ano ibig sabihin? Dahil nakaregister na to, hindi ko na to magagamit sa krimen. Talaga? Paano nangyari yun? At saka yung mga kriminal nga, hindi naman yan magpaparegister dahil by definition, criminals don't follow the law. So make it make sense. Guys, bakit nire-require ng PTT, FA, ang air guns, airsoft, at dummy guns? This is dummy. So sino ba talaga yung totoong dummy? Itong baril o yung nakaisip niyan? Masyadong mataba ang utak. Yung iba natatakot dahil lang sa itsura. Kasi kamukha niya, imitation firearm eh. So paano ka mapapatay niyan? Hindi. Ay, matatakot kami niyan, Di ba may batas na tayo niyan? Coercion, pagka hinold ka against your will, kidnapping, kung ano-ano. Hindi ako lawyer, pero may mga batas na tayo din. Ano kinakatakot natin? Bakit tayo natatakot sa rubber gun? Rubber dummy guns. Comment down below. Hindi ko talaga maisip paano nangyari na yung form alone, PTTFA ang nakalagay. Tapos gagamitin mo sa dummy guns, air guns, airsoft. Nonsense talaga eh. Comment down below. See you next time. Bye.